Sumabit ata. Ayan, good afternoon mga katanim. Ito na ang punla. Ang laki na, ang bilis talaga kapag nakakis. Yan. Anyway, nangangalay na ako. Baba ko muna ha. Mga katanim, magta-transplant na tayo. Again, sa pag-transplant natin, kailangan hapon yung wala ng sunlight para abutan man ng magdamag, makapag-rest ang ating mga tanim. Then, ilan ang easy? Yun na may tatanong, ano yung pH? Well, mga katanim, pinatakbuhan natin to ng nutrient solution with KIS na, pero kailangan linisin kasi medyo may kulay, no? Yung tubig, yung ating kokopit nagkukulay. So, ipa-flashing ko yung tubig doon sa ating reservoir, yung ating big box. Then after that, saka natin ito papatubigan. So, magta-transplant tayo ngayong hapon. Ang easy kapag nakapag-transplant tayo, yung ta-transplant natin, yung ating pipino, yung ating sinjel, mga katanim, no? Ta-transplant natin dito. Sa pag-transplant natin, kailangan ang easy niya ay 2.0 kaagad. Tatandaan. So, paano yun? Exact amount ng ating A and B, ng ating KIS Plus, no? Plus yung mayroong ions. Ayan, no? Tatandaan mga katanim. KIS Plus yung may iron. Yun yung kailangan natin dito. Then after that mga katanim, 2.0 ang dapat ma-check nyo. Ang pH niya ay 6.1 doon sa reservoir. Intindihan ba yon? So, yun mga katanim ha. 2.0 upon transplant. Then, yung trellis natin na pinakita ko sa previous video, doon natin papagapangin. Iikot natin doon sa tali. Okay ba yon? So, ang dilig natin dito, tutulo yung tubig dyan, 2.0 easy. Hanggang mamulaklak, mga katanim. So, pag namulaklak yan, anong easy na naman? 2.2 easy. Itataas natin ng bahagya yung nutrients doon sa ating reservoir. Okay? Then, kapag namumunga na, nabubuo na ang bunga, tataas ulit natin into 2.4 easy. Again, KIS Plus. No? Ang unang ano natin dito, bakit 2.0 kaagad katanim? Galing sa germination area, 1.2 tayo. Di kaya ma-stress? Dapat nga eh. Dapat ma-stress natin yung root system para lumaki kaagad ang ugat, dumami kaagad. Kasi the more na na-stress ang tanim, mamumunga kaagad siya. In just 28 days, may harvest na tayo dito sa ating pipino. So, ganun ang sistema mga katanim ha. Ganun ang sistema. Kailangan i-stress para mamunga. Unlike doon sa ating mga lettuce, ating mga leafy, kapag na-stress sila, kagaya niyan ng jowa mo, makakatikim ka. Oops! Love yan. Dito, kailangan talaga ma-stress para mag-produce sila ng next generation nila. No? Para magbunga kaagad sila. Akala nila mamamatay sila. Ganon. Ganon tendency ng tanim eh. So, i-stress natin yung root system para dumami agad yung ugat dito sa ating katanim bucket system. Mag-ugat kaagad siya. Makapag-establish kaagad siya ng root system niya dito. Ang stem niya kailangan lumaki mga katanim. No? So, what do you expect? Kasi kung payat yan, what do you expect yung magiging anak niya? Diba? Malnourished yan. Di mo pinatikim ng KIS Plus, hindi mo man lang pinulyar ng KFF. At saka yung mga aphids, white flies nandyan, yung mga insekto, hindi ka man lang gumamit ng katanim plant wash. So what do you expect doon sa magiging produce niya? Di ba? Parang bata yan na nabuntis ka agad. Di ba? So what do you expect? So dito mga katanim, dapat inorish natin ng mga nutrients. Ayan, yung KIS Plus, no? If you really love, no, the way you grow, ikis mo. Di ba? Ikis mo. Mama chup-chup. Ayan mga katanim, no? Sabi nga ni katanim, if you really love what you grow, no?
ikis mo para love yan. So, ang transplanting dito mga katanim, again, no? Bubutasan mo lang to. Yung ating kokopit ito na linagay, no? Bubutasan mo lang ng bahagya hanggang dito lang tayo. Hanggang dito lang tayo. Huwag mong ibabaon ng husto. Bakit kamo? Yung hindi siya matutumba, yung puno natin na matangkad na yan, hindi yan matutumba, no? Yung puno na yan na ano natin, hindi matutumba kasi may trellis tayo. Okay? Yung root system natin, wag mo lang masyado ibaon. Mga kung anong hangganan ng daliri mo, mga 4 inches lang mga katanim, no? Mga 4 inches lang dito para yung root system niya malaki pa ang pag-uugatan niya. Kasi pinuno natin to ng kokopit. Di ba doon sa previous video, balikan niyo yon. Okay? So ito naman ang transplanting natin. Transplanting natin galing doon sa seedling tray. No? Naka-seedling tray yan ng Mega Packaging Corporation. Ipinatong ko lang doon sa ating katanim box. Okay? So yan mga katanim. Transplanting, babaon mo lang dyan ng 4 inches para hindi matumba, yung trellis ang aalalay. Then ang nutrient solution, Kiss Plus, yung may iron, 2.0 easy. Tandaan na, 2.0 easy. Kapag namulaklak, 2.2 easy. Kiss Plus pang gihapon. Okay? Kapag namunga, para continuous ang bunga, 2.4 easy. So ang tatanim natin dito, Sinjel, Aikido, dito sa ating mga katanim bucket system at saka yung isang pipino. Ayan, no? Naintindihan ba mga katanim? So kindly share the video. So sa pag-transplant dito, butasan lang ng 4 inches ang lalim at i-transplant yung ating punla na pipino. Okay? Then patubigan na kaagad dito ng 2.0 easy, no? Patubigan kaagad ito ng 2.0 easy. Then mas maganda sana kung mag-purchase kayo sa Katanim Store, no mga katanim, ng ating seeds sa Shopee or Lazada para masundan nyo rin ito, no? Nang sa ganon masubukan nyo na rin, matutunan nyo na rin paano mag-grow ng cucumber sa pamamaraan ng ganito. Kahit ito, paano niyang katanim, wala naman kami pump, wala kuryente sa amin, daming ganon pwede man ng manual. Kaya nga kokopit mga katanim, kasi moisture absorbent yan. Mag-a-absorb siya ng tubig, yung ating nutrient solution. Ang pH niya, tatandaan, lagi 6.1, no? Lagi 6.1 ang pH mga katanim. Okay? So kindly share the video. Sabayin nyo ako sa pagtatanim dito sa cucumber. In just 28 days after transplant, may bunga na ang ating mga pipino. Okay ba yun? So tatandaan na, in just 28 days, may bunga na ang ating mga pipino. So iintindihin naman natin dyan yung fruit load, no? During growing, may foliar tayo na KFF. At saka syempre, di mawawala yung ating katanim plant wash. No, yung ating katanim plant wash para sa ating mga insekto at di na lumapit yung mga insekto. Okay? So I hope naintindihan nyo itong mga katanim. Kindly share the video para marami ang matuto. Again, dito tayo sa ating rooftop greenhouse. Ito yung ating katanim bucket system. Yung ating katanim bucket ay galing sa Mega Packaging Corporation. So maraming salamat katanim sa inyong suporta. Kiss Plus, KFF at Katanim Plant Wash and Seeds. Matututo ka dito mga katanim. Sundan lang itong series ng video. So marami pa tayong videos na i-upload natin. Okay? So I hope masundan nyo to at matuto kayo. I-share nyo tong video doon sa mga gustong magtanim, no? Sa may mga nagbabalak mag-hydroponics o kaya nagtatanim, conventional farming. Ayan, no? Para magkaroon sila ng idea dito sa ating katanim bucket system. Ayan. Love yan. Salamat sa suporta mga katanim.